Hinikayat ni DILG Secretary Benhur Abalos na sumuko na ang mastermind at iba pa sangkot sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Nalalapit na rin daw nilang isiwalat kung sino ang mastermind sa krimen. May unang balita sina Cedric Castillo at Chino Gaston. Mula Dumaguete City, inilipat na pabalik sa tinubuang bayan niyang Siaton ang labi ni Negros Oriental Governor Roel Degamo. Panawagan ng mga taga-suporta niyang naghintay para masilayan ng konvoy, hustisya. Mahigpit ngayon ang seguridad ng militar at pulisya sa Bayawan, Santa Catalina at Valencia sa Negros Oriental. May checkpoint ang PNP at AFP, palabas at papasok ng tatlong bayan. Pero paglilinaw ng PNP, walang curfew. Sinusuyod na ng militar ang mga bulubunduking lugar sa Negros Oriental para tumulong sa paghahanap ng armadong grupong posibleng may kaugnayan sa krimen. Sa ngayon is 4 yung hinahabol natin for the manhunt ng 4. So it will be a continuing pursuit operation. Ayon sa PNP, armado at mapanganib pa rin ang turing nila sa mga hinahanap na sospek. With the recovery of 9 firearms, long firearms as of now, we presume na baka may iba pa silang mga armas na dala-dala. Karamihan sa mga tinutugis, mga dating miyembro ng Philippine Army. Ito yung grupo ng mga na-dismiss, awol na mga army. We have been coordinating with the Philippine Army about yung mga possible na mga identity ng mga iba pang suspects. Ang 4 na sospek na nauna ng sinampahan ng reklamo kaugnay sa pagpatay kay Degamo, sasampahan ng 13 panibagong reklamo ng murder, frustrated at attempted murder. Wala pang mastermind na formal na tinutukoy. Pero babala ni Interior Secretary Benhur Abalos, alam mo naman na kung kano kalaking pwersa na itong naghahanap sa iyo. At alam mo naman yung mga taong nahuli na namin at anong pwedeng magawa nito laban sa iyo. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Dagdag ni Abalos na head din ng Task Force Degamo, papangalanan ng mastermind kapag naihain na ng Task Force ang karagdagang reklamo. 12 naman ang iba pang sangkot na kinikilala pa. Binalaan silang sumuko na. Galit na galit ang presidente. Give them the full force of the law. Ang 6 namang inaresto sa operasyon sa bahay ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. nakakulong ngayon sa CIDG. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of explosives. Nauna nang sinabi ng DILG at ng PNP na ginawa ang raid kaugnay ng isang murder case at walang kinalaman sa pagpatay sa gobernador. Si Teves hindi pa namamataan kahit saan sa bansa, pero ang pagkakaalam ng kanyang legal team, nasa Amerika pa ang kongresista. Taliwas sa pahayag ng Justice Secretary na nasa Asia na si Teves. As the head of the Justice Department, mas marami siyang resources kaysa sa amin. Yes. May NBI siya, they have links with Interpol. So as far as I know, nasa Amerika. For the PNP to hold him, I think without a warrant of arrest, we cannot just hold him. Definitely, he has to answer all the charges that will be filed against him. Pagtitiyak ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, sasagutin ng kongresista ang anumang reklamo. Definitely, he intends to return to clear his name. May malaking concern na sa security niya. So, he's weighing the pros and cons. Hiniling na ng kampo ni Teves na ma-extend ang kanyang travel authority mula sa House of Representatives na noong March 9 pa napaso. Pero wala raw nilalabag si Teves sa pananatili sa ibang bansa. It cannot detract from the right of a citizen to travel. Siguro may administrative sanctions, but that is the extent of it. Pero ayon sa House Speaker, wala pa siyang natatanggap na komunikasyon kay Teves. Sabay panawagan ulit na umuwi na si Teves. Sakali mang magkaroon ng pagdinig sa Kamara, nakahanda raw ang kampo ni Congressman Teves, lalo pat mga kasamahan niya sa Kongreso ang mag-iimbestiga. Umaasa raw ang kanyang legal team na bubusisiin ng mga mambabatas ang lahat ng posibleng anggulo sa pagpatay. Ito ang unang balita. Cedric Castillo. Chino Gaston para sa GMA Integrated News.
Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.